May mga lugar sa Mauban na hindi mo basta makikita sa mapa. Isang talon na dumediretso sa dagat, isang baybayin na walang katao-tao, at isang ilog na magiging tahanan namin sa isang gabi. Kasamang Team Stokwa, susubukan naming tahakin ng mga lugar na hindi pa naabot ng karamihan. Walang eksaktong plano, walang kasiguraduhan, pero sa bawat hakbang, mas lumalalim ang kwento ng paglalakbay. Dahil ito ay hindi lang simpleng biyahe, kundi ang paghahanap sa mga tagong yaman ng Mauban. Sa mapagpalang umaga mga behero mula dito sa may pier ng Mauban, Quezon, at marami tayong mga nakikita dito na nangingisda or mga anglers, at natsamba natin yung isa sa mga champion pagdating sa fishing, si Tatay Bao, at meron siya nakuha na isang lapu-lapu. Grabe laki. At dito niya lang nakuha sa mismong pier na to or sa may daungan na to. At sunrise ngayon mga behero, dito lang tayo nagpark at magpapahinga bago tayo tumuloy sa mga balak nating raw spot dito sa may Mauban, Quezon. Ayan, at maraming mga nag-exercise at nag-fishing dito sa may pier. Ay, anglers. Champion angler. Oo nga, no? Ako ang mga ano ay. Bao, champion Ako, angler. Bao talaga pala. Oo, ako pa. Palayaw mo tay. Champion. Oo, wala na bao. Eh, gupit ko ba bao? Hindi nagbabao. Bao. Ayan, o. Champion angler pala si tatay. Oo. Tatay Bao. Ito yung legend. Dito lang po kayo, tay. Oo, legend. Ano lang ako, may tindahan ako doon ano ay pasalubong. Mga botag, rojas. Yung mga yamakik, chupon, yan. Oo, yung mga pabiwas panginti sa lao. Pag magandang panahon, Opo. dahil tayo may edad na, may zero na tayo. Sabi. Hindi mo lang ata, malakas pa. Lumot na. Opo. Eh, kailangan talaga exercise yan. Tama po. Fishing. Kasama natin ngayon, syempre, MJS Adventures, Direk Gino, ako si Clyde, Patrick. 5 kami, mga behero. At isang sasakyan ang gamit namin papunta sa mga hindi pa kilalang mga spot dito sa may Mauban, Quezon. Hi! Hello po. Taga dito lang kayo? Yes. Ano pa alam mo? Fe. Shoutout po sa mama ko. Shoutout sa... Ha? Shoutout po sa mama ko. Anong pangalan mo? Pin po. Shoutout kay Pin. Ayan. Ikaw? Si Jane po. Jane. Ayan. Mga bata dito sa Mauban. Shoutout po sa mga residente ng Mauban, Quezon. After natin mag-fishing, saan tayo pupunta? Pupunta tayo Sa Malayo. Magro-roast pa tayo, pre. Ross Pat. Roast pa tayo. Mula dito sa port ng Mauban ay agad din kaming umalis para puntahan ang una naming spot. Isang tahimik na beach, hindi sikat, hindi matao. Ayon sa mga lokal, ilan lang ang nakakaalam ng lugar na to. Tanging mga riders na kagaya namin ang nakakarating dito dahil na rin sa liblib nitong lokasyon. Tay, marami na rin pong nagpupunta dito na turista. May mga nakamotor, ganun. Mga dami dito napunta, mga nakamotor. Mga malalayo sa mga sandali. Dito muna kami magpapahinga at maghahanda ng pangumagahan dahil galing pa kami sa mahabang biyahe. Mula Baguio dumaan ng Pangasinan hanggang Manila bago tuluyang marating ang probinsya ng Quezon. Halos inumaga na rin kami sa daan, kaya bago magtuloy-tuloy ang adventure, sandaling pahinga muna sa isang lugar na tila nakatago sa karamihan. Grabe tong first spot natin, pre. Ganda. Yeah, pre. Ano ba to? Resort ba to, pre? Dati siyang resort. Ang kwento dati siyang resort. Oh. Tapos binagyo.
nasira, hindi na inaayos. Ngayon, binibenta yung lupa. At yun, naging ano na siya, parang tinatambayan din ng mga locals to eh. Kasi last time na nag-camping kami dito, may mga din yan. Tambay-tambay, gano'n. Pero pwede naman siguro, basta magpapaalam lang kayo dun sa sa tindahan, tapat na tindahan kaila Nanay Mirna. Kung papayagan kayo, di mabuti. Kung hindi, hanap na lang kayo ng iba, di ba? Paano mo natuklasan to, pre? Ano lang, random lang din. Random lang na adventure. Tapos, nakita ko yung unang spot, pre. Yun, ito. Diyan lang sa gilid. Oo, napanood ko yun eh. Kasi walang lokal kaming nakita nun. Kaya nag-decide kami sa bandang dagat na lang. Para at least, safe kahit di ka nagpaalam kasi wala namang may-ari ng dagat. Oo. Tapos nung may nakilala na kami lokal, bumalik kami dito. Dito na kami nag-spot. Second spot. Oo, ito na mismo. Ang talagang target namin nun, yung mga falls dito. Kasi maganda yung mga falls dito. Yung pupuntahan natin ngayon. Nice. Oo. Ngayon? Ngayon, pre! Nice. Ayaw mo? Gusto ko, siyempre. Ayaw niya, pre! Diretso lang dito, pre. Oo, magsasakyan hanggang doon sa may putol na tulay. Tapos doon tayo mag-start maglakad. Ito na yung chef ng Stokwa. Ang original chef ng Stokwa. Mukhang tagahugas na lang ang role natin. Papabayan natin kay Kuispat. Tama di ba? Kuispat. Paano ka natuto magluto? Ano lang, bata pala ako, sinanay na ako ng lola ko sa pagluluto. Mostly sa mga gata. Ayan, sa Bicol. Sa Bicol. Ano yun? Siyempre una, parang fundamental, saing. Paano ka rin maggatong? Kasi gatong kami, wala mong gasol nun. Oo. Gatong pa yan. Sa banggiran, tawag sa amin banggirahan. Banggiran. Di kahoy. Yung dirty kitchen. Akala ko. Yan, saing. Kasi sa natututo, tumutulong sa mga may... Kasi sa probinsya, kahit di mo kilala, pwede kang tumulong eh. Pag may binyag, kasal, patay. Kasi pagkakatay ng baboy yan, tulong na luto na. Doon din nasabak din. Talya-talyasin na yung tira namin. Ang hirap pa man din tumimpla pag yung mga malalaki ng... Pero pag tansyameter na lang talaga. Ang galing. Yan si Kuispat. Wala yung niluto na hindi masarap. Oo. Try natin, first bite sa chicken taco ni Bro Kuispat. Kasi naglagay ng dressing. Ay, mali ka, pre! Ay, mali ba? Ako. Ano lalagay? Ito kasi yan, pre. Saan ba ito? Ito na nga. Ba, masarap naman. Ito kasi yan, pre. Isa din eh. Siyempre, kuturuan kita. Anong dressing? Dress, yung red dress, pre. Pero masarap. Masarap kahit walang dressing. Masarap kahit walang Sabi na lahat, masarap. Hindi nga masarap naman talaga. Dos yan. Uy. May kilay yan. Ito, pre, ano to? Green cheese. Uy. Ang sarap nito. Sa grease. Tapos may olive po, pre. Yan, titikman na natin yung gawin ni Pat. Ang sarap. Ito, pre. Chicken. Yung chicken. Tapos, yung dressing, pre. Pero mga dressing, pre. Ramen mo lang, pre. Wala yung cameraman natin. Ang sarap niyan. Ayaw mo kong dressing, pre. Uy. Quality.
Rek. Kaya na. Sinising kita. Yung paa mo pala yun dyan. Baliktad ka pala. Pagkatapos kumain, kanya-kanya muna kaming pwesto para magpahinga. Kailangan din makabawi ng lakas lalo na't galing kami sa mahabang biyahe. Tahimik ang paligid, hangin, alon at saglit na pahinga. Pero hindi pa dito nagtatapos ang araw dahil may mga susunod pa kaming pupuntahan. Mga spot na malapit lang dito sa Mauban. At bawat isa, may sariling kwento na naghihintay matuklasan. Anong mga pupunta natin, pre? Pupunta tayo sa Sa? puso. Kaya muna tayo ng falls. Ah. Bisibis Falls. Wow. Kung hindi mo na itatanong pre, yung Bisibis Falls, nagmula yan sa salitang bis na yung ibig sabihin ay magpunta ka sa malayo para matanaw mo ang napakagandang falls. Language yan. Hindi, yun yung falls na bumabagsak sa diretso sa dagat. Maganda dun pre. Oh. Tara, tama kayo. Mula doon kina Tito Noel ay mga 10 minutes mararating natin tong Bisibis Falls. So mayroong environmental fee na 20 pesos at may enjoy na natin yung falls na mayroong dagat. Kompleto mga behero. Tara. Ganda pre, green na green. May ilang oras na lakaran to pre. Ito na. Kang bumaba lang pala na. Charan! Lapit lang to pre. Malapit lang. Sa lokal. As you can see on your right side, Wow. there's a coconut tree. And on your left side, you can also see a coconut tree. So this forest is full of coconut trees. Ito yung guide natin, no? Si Lester. Taga dito lang si Lester. Diyan po kami nakita sa bar. Yung yun mismo. Ah. Ganda. May tubigan yung falls. May tubig po. Malakas. Hindi nawawalan ng tubig kahit summer. Hindi. Mas maganda po nga po ngayon. Pag summer. Oo. Marami rin pupunta dito. May pumunta, may nagaling nga po dito. 4. Pero dinadagsa talaga. Baka po bukas, baka po may pumunta. po. Marami rin. Edad. Diyan po. Ay. Baka po dyan bukas po eh. Baka po hindi pumunta. Dito? Ay, bukas. Hindi. Lagi po naman nakunta. Hindi nawawalan ng turista dito. Dito na yung daan pataas. Ganda. Para tayo nasa Jumanji. Jumanji ng Mauban. Jumanji ng Mauban. Uy. Ingat na ang pot. Nagulong po yung maliliit na bato ay. Kaya nga eh. Lalo pag maulan, madulas dito, no? Para marating ang Bisibis Falls, kailangan muna naming tahakin ang isang masukal na kagubatan. Bawat takbang, maingat dahil matarik at madulas ang daan. Maaraw sa labas pero dito sa loob, ibang pakiramdam. Parang hiwalay sa mundo.
Natatakpan ng malalaking puno at halaman ang kalangitan. Tahimik. Tanging tunog lang ng mga yabag at huni ng insekto sa paligid ang maririnig. At makalipas ang ilang sandali, unti-unti nang bumungad sa amin ang isa sa mga tagong yaman ng Mauban. Lester, kapag tag-ulan, hanggang saan inaabot ng tubig niyan? Napupuno yung falls? Napupuno yung batuhan? Ang tubig. Ah, Saka malakas po pati ang bagsak po. malakas yung bagsak. Welcome mga behero sa Bisibis Falls. Ganda. Sa ilalim pala may kuweba. Ang ganda ng talon. Sa harapan lang mismo ng talon mga behero ay ito namang mga alon ng dagat. Ganda, di ba? So dumadaloy yung tubig tabang papunta dun sa tubig alat at nagsasama dito sa bandang gitna. Ito paradise. Grabe pala ang Quezon. Marami ding mga tagong yaman dito na siguro hindi pa masyadong ganun kakilala. At paunti-unting umuusbong ang turismo dito. Lalo sa mga ganitong remote places. At maswerte tayo dahil nakapunta tayo dito sa mga ganitong klase ng lugar. O may kuweba rin dito. Sandali kaming nagpahinga at pinagmasdan ng ganda ng Bisibis Falls. Tahimik lang, pinapakinggan ang tuloy-tuloy na bagsak ng tubig at ang alon na sumasalubong dito. Parang saglit na huminto ang oras. Pero hindi rin kami nagtagal. Kailangan na naming umakyat dahil maghahanap pa kami ng lugar kung saan kami magsiset up ng camp at magpapalipas ng gabi. Mapagod. Mapagod pero sulit naman yung tanawin sa baba mga behero. Hindi lang ako naligo kasi meron pa tayong pupuntahan na isa pang ilog. Doon tayo maliligo para mas makapagbabad tayo. Mula kasi dito sa falls ay magta-travel pa tayo ng mga 5 to 10 minutes na naman papunta dun sa spot na gusto natin. Kumbaga doon tayo mag-overnight and maliligo. Let's go! Ito yung magiging spot natin ngayon mga behero. Dito tayo mag-overnight. Isang private resort, hindi talaga siya campsite. At merong falls dun sa taas. At 100 pesos ang overnight plus 25 na environmental fee. At okay naman siya. Meron na tayong source of water. Tapos may mga puno ng nyog kaya pwede tayo maghamok. So maghanap lang tayo ng spot natin mga behero. Either dito sa likod or doon malapit sa may falls. Pero doon pa banda yung falls, so tumbukin natin bukas kung ano yung itsura ng falls. Actually, marami kaming nabutan kanina ng mga turista na naliligo dito. Pero hindi naman sila mag-overnight, kaya okay lang din. Wala tayong kasama ngayon, kami-kami lang na grupo. Kaya masusulit natin yung gabi natin dito. Naisip ko mga behero, baka lamukin ako kaya gagamit na lang tayo ng tent instead of yung hammock natin.
Wala kasing net ito. Itong hammock. Mosquito net. Kaya hindi tayo pwedeng makagat ng mga lamok. Yep. Oo. Ito na yung magiging shelter natin ngayong gabi. At kalat-kalat na kami dito. Ayan. Si Pat, si Clyde, si Derek, si Pat, MJ's Adventures dun. Ganda ng spot namin. Ganda ng mga setup nyo, pre. Welcome to my home. Wow. Magkano ganyang setup, pre? Resident? 13. 13 yan na yan lahat. Nice. Isang buuhan mo binili o Ano? tingi-tingi? Putol-putol. Matapos namin mag-setup ng shelter, sinulit ko na rin ang pagkakataon na maligo sa batis. Malamig, malinaw at preskong tubig mula sa bundok. Saglit na pahinga pero ramdam mo agad yung pagod na unti-unting nawawala. Habang tumatagal, hindi namin namalayan ng oras hanggang sa unti-unting bumalot ang dilim at tuluyang nilamon ng gabi ang buong paligid. Dinner natin ngayon. Sarap. Thank you so much sa mga chef natin. Grabe yung chef natin. Ito pa, like yung sabi. Nang matapos magluto ang lahat ay nagsalo-salo kami sa hapunan. Nagtimpla rin si Pat ng espesyal na kape. Galing daw sa dumi ng musang. Medyo kakaiba pero masarap. Habang tumatagal, unti-unti nang napunta sa kwentuhan. Iba rin yung ganitong setup. Walang signal, walang ingay. Kayo-kayo lang. Tahimik ang paligid at doon namin dahan-dahang tinapos ang gabi. Good morning mga behero. At inuulan tayo ngayon dito sa may Quezon. Kaya tingnan natin kung meron pa tayong mga mapupuntahan mamaya. Pero nasulit naman na natin yung araw natin kahapon. Kaya ngayon ay re-relax na lang din tayo habang syempre kain tayo mamaya. And tingnan natin kung ano pa yung mga pwede nating puntahan sa ganitong klase ng weather. Pero kung sakali man, ayon sa weather forecast ay hanggang hapon pa daw itong ulan. Ilang sandali pa, tumila rin ang ulan. Dahan-dahang nagpakita ang mga kabundukan. Nababalutan ng hamog. Ekta-ektaryang taniman ng nyog na nakaharap sa karagatan. Isang berdeng tanawin na hindi pa masyadong naabot ng karamihan. Matapos magalmusal, nilisan na rin namin ang lugar at nagpatuloy sa paglalakbay.
Pero syempre hindi tayo papayag na hindi tayo makakaligo sa isang ilog dito sa may Quezon. Pakaganda! Ang pangalan nito? Iba Uwan. Iba Uwain. Iba Uwain. Wain? Iba Uwain. Ulit ang taas niya, no? Talon niya. Pag doon si Pat, doon tayo magsiswing mamaya. Hindi saya dyan. Yan, parang napanood kita sa Facebook. Eh, nanghuli ng honey, no? Oo. Hawak ka? Hindi. Pero feeling ko pre, kaya din ni Patrick yan eh, no? Oo naman. Daredevilist. Ano pre? Ready na ba? Ready na ako. Dapat ang ginawa mo pre, Oo. pinaano mo na lang hawak yung GoPro sa kay Kuya. Oo nga no. Tapos yun, no? Wait lang. Tapos edit mo na yung mukha niya, i-edit mo yung Yung mukha ko baliwala yung Uy! Pre, hindi ko nakunan. Sa pa kaya, di na na-record. Oh, galing pre! Very well! Lakas ang bagay. Sa bawat lugar na napuntahan namin sa Mauban, may mga kwentong hindi agad nakikita, kundi unti-unting nararamdaman. Hindi man namin naikot ang lahat, pero sapat na yon para makita kung gaano pa karaming tagong yaman ang meron dito. At tulad ng ibang biyahe, hindi lang ito tungkol sa pupuntahan, kundi sa mga taong kasama mo at sa mga alaala na nabubuo sa daan. Hanggang sa susunod na paglalakbay, dahil siguradong may mga lugar pa na naghihintay matuklasan.